Magandang hapon po sa ating lahat. Sa araw pong ito, sa ating araw ng pagsamba, ngayong 17 araw ng unang buwan sa taong 2021, lahat po ay ating inaaniyahan at wini-welcome po ang lahat sa ating pagsamba dito sa ating physical assembly. Ganon din sa ating mga kapatid na sumasubaybay sa atin at nakikisabay via live streaming. So kung makakalaman po natin, ayon sa ating mga pabatid, si Pastor Paulo po ngayon ay nasa Malolos para dahil sa kanilang celebration ng kanilang Lord's Supper. So siya po muna ay pumunta doon sa ating kapatid na simbahan sa Malolos. Ganyan din po ang ating mga kapatid na ating mga ibang elder ay wala po ngayon dahil sa kanilang mga kalusugan ay patuloy natin ipanalangin. Para po sa lahat, muli po sa ating pinadala ng mga bulletin, makikita po natin ang mga part na may mga asterisk. Ibig sabihin po nito, tayo ay tatayo at sa pagkanta o sa pakikinig at sa pagbasa ng mga bahagi na siya rin nakasulat sa ating mga bulletin. Para po sa ating mga ipagdarasal ngayon, nakalagay rin dito na patuloy nating itaas sa Panginoon sa panalangin ang bawat isang mga miyembro ng ating iglesia. Gayon din ang pagdarasal natin para sa bansang ito at sa lahat ng mga kapatid natin ngayon na humaharap ng pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Bilang pagsisimula po, tayo po muna ay tumayo. Para sa ating panimulang awit, ating pong awitin ang Rock of Ages, Left for Me, number 388, mga stanzas 1 to 3. Tayo pong lahat ay tinatawag ng Panginoon sa pagsamba sa araw na ito na siyang makikita natin sa Aklat ng Awit, Kabanata 89, mga talata 1 hanggang 4. Aking aawitin ang inyong tapat na pag-ibig magpakailanman, O Panginoon. Sa pamamagitan ng aking bibig ay ipapahayag ko sa lahat ng salilahi ang katapatan mo, sapagkat aking sinasabi ang tapat na pag-ibig ay matatag kailanman. Itatag mo sa mga langit ang inyong katapatan. Ako'y nakikipagtipan sa aking hinirang. Ako'y sumusumpa kay David na aking lingkod. Ang mga binhi mo'y itatatag ko magpakailanman, at ang aking itatayo ang inyong trono para sa lahat ng salinlahi. Ang ating mga mata ay sa burol ititingin, ang ating bang saklolo ay saan manggagaling?
Tayo ay binabati ng Panginoon mula sa aklat ng Galasya, Kabanata 1, mga talata 3 hanggang 5. Sumaatin nawa ang mga biyaya ng makapangyarihan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo, na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Sumakanya ang kaluwalhatian at magpakailanman. Amen. Tayo po ngayon ay manalangin. Naghaharing Diyos, ang inyong kalooban ay kataas-taasan sa langit at sa lupa, at ang lahat ng mga nilalang ay mga nilalang ng inyong kapangyarihan. Kayo, ang Ama ng mga Espiritu, ang inyong pagkasi ay nagbibigay sa amin ng kabatiran. Ay inyong probidensya na namamahala sa aming mga buhay. Ngunit, O Diyos, kami ay makasalanan sa inyong paningin. Ito ang inyong paghatol at gagawin namin kayong sinungaling kung amin itong itatanggi. Gawin pa man kay Kristo ay naipagkasundo kayo sa inyong mga mapag-alsang alipin. Bigyan nyo kami ng tenga ng pananampalataya na marinig siya, mga mata ng pananampalataya na makita siya, mga kamay ng pananampalataya na tanggapin siya, ng gana ng pananampalataya na kumain mula sa Kanya, nang mahanap namin ang Kanyang ilaw, kayamanan, karangalan at buhay na walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon awit ng papuris mula sa number 402 na ating Psalter hymnal. Glorious things of Thee are spoken, stanzas 1 to 3. Tayo po ngayon ay darabo sa ating pagbabasa ng kautusan na siya paalala sa atin ng ating mga pagkukulang sa Panginoon ng mga bagay na hindi dapat natin nagawa, subalit patuloy tayong nagkakasala sa mga nagdaang araw. Ating pong basahin ang salita ng Panginoon nagmula sa aklat ng Kolosas, Kabanata 3, talata 1 hanggang 4. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y namatay na, ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos.
Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo kasama niya sa kaluwalhatian. Sa ating pong pagpahayag ng ating mga kasalanan, tayo po ngayon ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Sabay-sabay po natin basahin ang ating panalangin sa paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Panginoon, kayo ay nag-iisang tagapag-anyaya, naway makinig kami sa inyo, ang makapangyarihang tagapagturo. Turuan ninyo kaming mabuhay sa inyo, ang nanahan sa ilaw na hindi naaabot ng tao at mga anghel, na nagkukupli ng kanyang sarili sa likod ng mga elemento ng sangnilikha. Ngunit lantad sa amin, Jesus, unan ninyo ang aming isisip, kadakilaan ng inyong mga kasalanan. Ang inyong pag-ibig sa amin kay Jesus ay matibay at hindi nagbabago. At sa pagtatamasa nito ay walang anuman ang makakasadlak sa amin sa kapitbayan. Ingatan ninyo kami mula sa pakaibabawan at formalidad sa religiyon. Idulot ninyo maalala namin sino kayo at dunitain ang inyong kabanalan at ang aming karamahan. Tulungan ninyo kami dumulog sa inyo sa bihis na napagpakumbaba, sapagkat sa aming mga puso ang kapalaluan, kalapastangan, walaan ng pakialam, kamalian sa mga pinipiling ibigin, kapabayaan sa tungkulin, at kahiligan sa kasamaan. Huwag inyong hayaan na malimutan namin ang inyong pagtitiis, karunungan, kapangyarihan, katapatan, at pangangalaga, at tumigil kami sa pagtugon ng inyong mga paanyayan. Amen. Tunay nga po sa lahat ng buong puso na lumalapit sa Panginoon at humingi ng kapatawaran, ang kanyang pangako sa atin ay tapat at ang kanyang mga salita ay wagas na siya makikita natin sa Kolosas 2, talata 13 hanggang 14, na siya nagtitiyak ng kapatawaran sa lahat ng mga lumalapit at nagpapakumbaba sa kanya. Ating pong mababasa sa Kolosas 2, talata 13 hanggang 14. At kayo'y mga patay na sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay kanyang binuhay ang kayong kasama niya nang ipatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan. At pinawi ang sulat kamay na laban sa atin sa mga tuntuning salungat sa atin. At ito'y kanyang inialis at ipinako sa krus. Bilang pasasalamat, tayo pong lahat ay tumayo. Atin pong sabay-sabay awitin ang With Grateful Heart, My Thanks I Bring, number 286 sa ating hymnal book, Stanzas 1 to 3. Worship in the
Bilang isang mga mananampalatayang reformado at mga Kristiyano, tayo ngayon ay darako sa pagbabasa ng ating kredo. Kapag kakaroon natin ng kredo ay siyang nagkakaisa sa atin sa lahat ng mananampalataya sa anumang panig ng mundo at sa anumang panahon. At ito ay nagpapakilala ng ating pananampalataya. Ating pong babasahin kredo ngayon ay ang Credo Niceno. Sa pinagkalog po natin mga bulletin, makikita po ito sa ikalimang pahina. Sabay-sabay po natin bigkasin. Sumasampalataya ko sa isang Diyos, ang Ama ng makapangyarihan sa lahat, lumalamang ng langit at lupa, at ang lahat ng bagay na nakikita, hindi nakikita. At sa isang Panginoong Jesucristo, ang buong anak ng Diyos, pinanganak ng Ama bago ang lahat ng sanlibutan. Diyos mula sa Diyos, liwanag mula sa liwanag. Totoong Diyos mula sa totoong Diyos. Bugtong na anak na hindi nilikha, nakaisang kalikasan ng Ama. Na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay na para sa ating mga tao, sa ating kalikasan. Ay bumaba mula sa langit at nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo mula kay Birhen Maria na naging tao at tinakbo sa krus, ilalim ni Poncio Pilato. Siya ay nagbusa at nalibig. Sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na muli ayon sa kasulatan. At umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng kamay ng Ama, siya ibabalik na may kaluwalhatian upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay. At ang kanyang kaharian ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay, na nagmumula sa Ama at sa Anak, na kasama ng Ama at ng Anak ay sinasamba at niluwalhati, na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. At sumasampalataya ko ang may isang banal na apostolikang iglesyang laganap. Kinikilala ko ang isang bautismo ng kapatawaran ng mga kasalanan at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga patay at ang buhay sa sanlibutan darating. Amen. Sa dako pong ito, tayo darako sa panalangin ng ating kongregasyon. Paalala po muli sa katapusan ng ating pagdarasal, ating pong babanggitin ang Ama namin, at ganoon din kasunod ang pagkanta natin ng ating tugon sa pagdarasal, ang Hear Our Prayer, O Lord, sa number 489 ng ating Psalter hymnal. Ang ating pong mga ipapanalangin ay makikita sa ika-6 na pahina ng ating bulletin. Tayo po ngayon ay lumapit sa Panginoon at magpakumbaba at ilagay ating mga sarili sa panalangin. O Diyos namin makapangyarihan, Ikaw na may galang ng langit at lupa, Ikaw ang aming sinasamba at binibigyan ng papuri. Aming pinapasalamatan sa araw na ito na kami ay binigyan mo ng kalakasan, magandang kalusugan at katalinuhan, at karunungan na kami ay dinala mo sa lugar na ito upang sama-sama na makapagsamba sa iyo. Sa patuloy mong pagpapalakas at bibigay sa amin ng pananabik na makasama ka at ang aming mga kapatid sa pananampalataya, kami ngayon ay nagtitipon-tipon upang ikaw ay papurihan. Sa aming paglapit sa iyo ngayon, kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Gayon din aming kinikilala at sa aming pananampalataya na sa pamamagitan ni Jesus sa kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo, kami ay ginihisan ng katuwiran. At ngayon kami ay lumalapit sa iyo at isinasamo ang aming mga panalangin. Patuloy po namin idinarasa ang kagalakasan at kagalingan sa mga kapatid namin may sakit, mga nanghihina, nalulumo, at sa lalo na sa aming pinagdarasal si Brother, aming kapatid na si Rob Aguado, ganun din si anak ni Sister Anna May, at ang iba pang mga kapatid namin ngayon na patuloy na nagpapagaling sa kanilang mga karamdaman. Nawa ikaw ang magbigay sa kanila ng kalakasan at tuluyang kagalingan at ganun din ang kanilang pamilya ay bigyan mo ng pangangailangan, mga pinasyal, kalakasan na sa ganun ay matugunan nila ang kanilang mga pangangailangan sa panahon ng kanilang pagpapagaling. Gayon din ang patuloy namin panalangin kay Sister Pongpong, nawa sa kanya nalalapit na operasyon, ikaw ang mag-ingat at maggabay sa kanya at sa mga doktor na susuri at ang nawa ay magkaroon ng kagalingan ng kanyang karamdaman. Tinataas din namin ang sambahayan ng bawat isa ng aming membro ng aming iglesia. Ikaw nawa magbigay sa kanila ng kapayapaan, pagmamahalan at patuloy mo sila
ah, bikisin ng iyong pag-ibig, Panginoon, na ang kanilang mga anak, ang kanilang mga ina, ang kanilang mga kapatid, ay patuloy nawa sila bilang isang pamilya na lumago sa pananampalataya, na patuloy sila na sama-sama magdarasal, sama-sama mag-aaral ng iyong salita. Aming panalangin sa sambahayan ng mga tan, sa sambahayan ni Sister Remy at sa kanyang pamilya, ganun din sa sambahayanan nila Brother Paul Abdon, aming panalangin na ikaw ang magbigay sa kanila ng kalakasan sa kanilang mga mahal sa buhay ngayon na may sakit at may mga karamdaman din. Kaingatan at kalakasan at patuloy na panustos sa pangangailangan sa mga kapatid namin OFW. Aming panalangin po kina Brother Ariel, Brother Edmund at Brother Edil, nawa ikaw ang mag-ingat sa kanya at maggabay sa panahon ngayon na malayo sila sa kanilang mga pamilya. Nawa ang iyong pag-iingat ay mapasa kanila na ilayo sila sa anumang kapahamakan at aksidente. Bigyan sila ng magandang kalusugan at patuloy na kalakasan. Na sa ganon, sa kanilang mga gawain, ay pag-ingatan mo sila sa kanilang mga biyahe, sa kanilang mga pagpapagala, iyong itong bigyan ng pagpapala na sa ganon ay patuloy nilang maipagkaloob sa kanilang pamilya ang mga pangangailangan nila sa araw-araw. Nawa sa mga panahong ito, pagamat sila ay nalalayo sa kanilang mga mahal sa buhay, ay patuloy mo silang palakasin sa kanilang pananampalataya at patuloy na bigyan ng desire sa patuloy na magpatuloy at sila ay lumago rin sa kanilang buhay bilang Kristiyano. Magkaroon nawa ng kakatatagan, kausayan at karunungan, gayon din ang pagkatsaga ang mga kapatid namin na naghahanap ng trabaho sa mga panahong ito. Ikaw nawa ang magbigay sa kanila ng gawain na angkop sa kanilang mga talento, sa mga pinagkaloob mo sa kanila ng mga gifts at saka sa kanilang mga naaayon sa kanilang mga kakayahan. Nawa na sa paghahanap nila ng trabaho ay makapagkaloob ito ng kanilang mga pangangailangan. At sa ganun din ay patuloy nawa na maging kabahagi namin sila sa araw ng linggo sa aming mga pagsamba. At ganun din sa bawat isa ng mga kapatid namin na humaharap ng mga hamon sa kanilang mga gawain, bigyan mo rin sila ng kalakasan sa mga kapatid namin na nagtatrabaho, maging ito man ay sa work at home na estado o mga physical na pumupunta sa kanilang mga opisina. Sa mga panahong ito, ikaw ang mag-ingat sa kanila at maggabay at maglayo sa anumang kapahamakan. Gabayan mo po ang bawat isa sa anumang uri ng trabaho namin, maging kami man ay mga magulang, mga nasa bahay, mga estudyante, mga guro, mga empleyado sa anumang pribadong mga kumpanya, o may mga sarili man kami mga negosyo na Panginoon, ikaw ang bigay ng kalakasan at biyayaan mo ang gawain ng bawat isa. Amin din idinarasal ang kaisahan at paglago ng JCRC Federation, magkaroon nawa ng tibay ng loob, katapatan sa paglilingkod ang bawat konseho ng mga kongregasyon. Aming panalangin na patuloy na magkaroon ng spiritual na paglago, pagkakaisa at pakikilahok ang bawat miyembro ng bawat kongregasyon. Na patuloy mo pong ilagay sa aming mga puso ang kami maging uhaw sa iyong salita, kami ay makisali sa mga gawain ng aming mga simbahan, na patuloy kaming lumago sa aming pananampalataya. Dinarasan namin ang aming mga kapatid sa kongregasyon ng Malolos, ganoon din sa kongregasyon ng Imos, na sila ay yung paggagabayan at pagkaingatan din, kasama ang lahat ng leader ng aming federation, aming mga pastor, aming mga elder, at ganoon din ang mga diakono, na bigay mo ng karunungan at kalakasan sa kanilang pamumuno ng bawat kongregasyon. Sa paglago at katapatan ng bawat iglesia ng mga reformado sa Pilipinas, aming panalangin na patuloy mong ipagkaloob ang pangailangan ng mga manggagawa ng iglesyang ito. Aming pinanalangin ang bawat pastor at ang mga manggagawa na patuloy na at matapat na naglilingkod sa iyo, matapat na naglalahad ng mabuting balita. Nawa ikaw ang mag-ingat sa kanila at maggabay na maipakalat nawa sa buong bansang ito ang mabuting balita na nagbibigay ng kaligtasan sa sinumang mananampalataya. At sa lahat ng iglesyang laganap na aming panalangin sa amang bahagi ng mundo, sa lahat ng mga Kristiyano, nawa aming pong panalangin na magkaroon ng
kaligtasan ng bawat isa sa kanilang pagsamba sa araw na ito, ganoon din kapayapaan at malayang maipahayag ang aming pananampalataya. Patuloy namin panalangin sa mga kapatid namin ngayon nakakaranas ng paggigipit, pang-aapi at pagkulong, lalo ng pagpatay dahil sa kanilang mga patotoo. Nawa sa mga pagkakataong ito ay patuloy pa rin na maipakalat ang Ebanghelyo saan magsulok ng daigdig. Napanalangin namin ang dumaranas at malawakang nagkakaroon ng karahasan sa iba't ibang at hidwaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Aming panalangin nawa na ikaw, Panginoon, ng kapayapaan ang magbigay ng kaayusan sa bawat isa, na sa amin kami ngayon na dumaranas ng ganitong mga pagsubok na may mga pandemya, nawa magkaroon kami ng pagkakaisa at pagtutulungan. Na siya rin pinapanalangin namin ang aming mga leader ng aming bansa, nawa ay bigyan sila ng katatagan, karunungan, husay at integridad, ganoon din katapatan sa kanilang paglilingkod, na ang mga institusyon ng pamahalaan ay gamitin mo na sa ganoon ay mapagkaloob ang mga tulong, ang mga pag-aruga sa mga mamamayan ng bansang ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin at sa mga bagay pa na aming patuloy na ipinagdarasal. Alam namin na iyong mga mata ay hindi bulag at iyong mga tenga ay hindi bingi para dinggin ang aming mga panalangin at aming mga pagsusumang. Sa amin pong paglapit sa iyo, ito po aming mga panalangin sa pamamagitan ng anak na si Jesus na siya nagturo sa amin na manalangin na ganito. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. Gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, itiligtas mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Our prayer, O Lord, hear our prayer, O Lord, incline thy ears to us, and grant us thy peace. Tayo po ngayon darako sa pagbabasa ng teksto. Lahat po ay inaanyayahan na tumayo. Ang ating teksto po na siyang ihatid sa atin ngayon ng ating kapatid na si Brother Cristo Loya ay matatagpuan sa aklat ng Tito, Kabanata 1, mga talata 1 hanggang 4. Talata 1. Si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo sa ikinasulong sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ang mga kanilang pagkakakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ngunit sa takdang panahon na ipinahayag sa Kanya ang salita sa pamamagitan ng pangangaral na sa akin ay pinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito na aking tunay na anak, na iisang pananampalataya, biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Jesucristo Jesus na ating tagapagligtas. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. At bilang paghahanda natin sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon, ating pong awitin ang What Shall I Render to the Lord, number 230, ang ating starter book, stanzas 1 to 3.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Para sa araw na ito, ang ating sermon ay katulad sabi ng ating elder ay magmumula sa liham ni Pablo para kay Tito o kay Titus. At ating aralin ang unang 4 na talata ng unang kabanata. Ang talata sa araw na ito ay tungkol sa panimula at pagbati ni Apostol Pablo sa pastor ng Creta na si Tito. Ang liham na ito ayon sa mga scholar ay isinulat pagkalaya ni Pablo sa kanyang pagkakakulong na isinalaysay ni Lucas sa mga gawa. At pagpapatuloy ito ng kanyang misyon sa paghahayag ng mabuting balita sa mga Gentil. Ang liham na ito ay kabilang din sa tinatawag na liham na pastoral or pastoral epistles, kung saan ito ay sinulat para sa mga individual na nagsasaad ng mga tagubilin na kung paano itatag ang iglesia ang kanilang pinapamahalaan. Hayaan niyo ako muling basahin ng ating mga talata sa araw na ito na magmumula sa Tito. Mga kabanata, unang kabanata sa talata 1 hanggang 4. Si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ngunit sa takdang panahon ay ipinahayag sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na aking tagapagligtas. Kay Tito, na aking tunay na anak sa iisang pananampalataya, biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Tayo muna ay manalangin. O aming Diyos na mahabagin, kami ay muling nagtitipon ngayong araw na ito upang ipahayag ang aming pananampalataya sa iyo at labis na pangangailangan namin sa iyong mabiyayang presensya. Tulungan mo po kami na magkaroon ng taingang nakatuon sa inyong mensahe at pusong mapagkumbaba ng sa gayoy aming taos-pusong tanggapin ang iyong pangangaral at pagtutuwid. Lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Alam niyo ba kung ang inyong layunin sa buhay? Alam niyo ba kung bakit tayo nandirito sa mundo? Ito ang isa sa mga pinaka-importanteng tanong sa buhay ng isang tao, kung kaya't marami ang patuloy na nagnanais malaman ang kanilang mga layunin sa buhay. Marami sa atin ang naghahanap ng kasagutan sa mga manghuhula. Ang iba naman ay sa tinatawag na feng shui. Habang ang iba naman ay hinihikayat na sundin mo kung ano ang iyong nasa puso. Subalit ang layunin ba ng tao ay talagang mailap? Ganoon na lamang ba kahirap mahanap ang dahilan kung bakit tayo nandito sa mundong ibabaw? Dahil dito marami sa atin ang naglalakad sa mundong ito nang hindi nalalaman ang kanyang layunin sa buhay. Mayroong mga pumapanaw na nang hindi ito nalalaman, habang ang iba naman ay namumuhay sa maling layunin. Meron ding mga nakakaalam ng layunin na ito, ng layunin ng tao, subalit sila ay patuloy na namumuhay ng taliwas dito. Magkakaiba man ang dahilan ng mga ito, makikita pa rin natin na ang mga ito ay hindi namumuhay
ayon sa layunin ng tao. Sila ay namumuhay ng lumalabag sa layuning itinalaga sa tao, layuning itinalaga ng ating Diyos. Pero ano nga ba ang layuning ito? Ano nga ba ang layunin natin sa mundong ito? Ayon sa unang tanong at sagot sa maiksing katekismo ng Westminster, ang pangunahing layunin ng tao ay dakilain ng Diyos at magalak na makasama siya sa walang hanggan. Ngunit ano bang itsura nito sa buhay natin? Ano bang itsura ng tao na nabubuhay at nagagalak na kasama ang Diyos sa walang hanggan? Ayon sa ating teksto, ngayong araw na ito, ang layunin natin, at ito ang ating ang main point sa araw na ito, ang layunin natin ay maglingkod sa Panginoon ayon sa layuning itinalaga niya para sa atin. Ito ang pinapahayag ni Pablo sa panimula ng kanyang liham kay Tito o Titus. Dito sa bungad ng kanyang liham, pinapahiwatig sa atin pinapahiwatig na sa atin ang ating layunin ay ang paglingkuran ng ating Panginoong Diyos. Pero sa paanong paraan nga ba natin siya dapat paglingkuran? Ayon sa ating teksto, una, tayo ay tinatawag na maglingkod ng ayon sa tunay na kabanalan. Makikita natin sa unang talata ang pagpapakilala ng sumulat ng liham. Sabi dito, si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo. Ngayon, sino nga ba si Pablo? Marami sa atin ang nakakilala sa kanya, pero sino nga ba ayon sa Biblia si Pablo? Ayon sa pagsalaysay ni Lucas sa mga gawa, si Pablo ay isang Pariseo na masigasig na tumutugis noon sa mga Kristiyano. At sa kanyang pag-uusig sa mga Kristiyano habang papuntang Damasco, nakaengkwentro niya ang ating Panginoong Hesukristo, kung saan siya ay tinawag upang maging kasangkapang pinili ni Kristo upang dalhin ang kanyang pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Ngayon, itong tungkulin ni Pablo ay maaaring maisuma sa kanyang pagpapakilala na siya ay alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo. Ngayon, ang paggamit ni Pablo ng salitang alipin ay nasa konteksto ng kultura ng Greco-Romano. Hindi ito pang-aalipin na nababalot sa pang-aalipusta at pang-aapi. Sa halip, ang alipin ay ibig niyang sabihin ay pagmamay-ari na binili at nabubuhay upang maglingkod at pagpapasailalim sa kanyang Panginoon. Ang buhay ng isang alipin ay tinutukoy ng ganap na pagdepende sa kanilang Panginoon upang sila ay mabuhay at mapangalagaan. Maliban dito, ito rin ay itong salitang bilang alipin ng Diyos ay tumutukoy rin sa konteksto na ginawa ni Kristo sa krus. Sa pagkapako at pagkamatay ni Kristo bilang sakripisyo sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan ayon sa sumulat na sa mga Hebreo. Ang pagiging alipin ni Pablo ay nagpapahayag sa atin ng kanyang pagtutubos sa kanya at pagbabayad ng kanyang kasalanan, na siya ay pagmamay-ari ng Diyos kung kaninong ang kanyang buong buhay ay ganap na nakadepende. Dahil dito, si Pablo ay malugod at buong pusong naglilingkod at nagsisilbi sa Panginoong Diyos bilang tanda ng kanyang pasasalamat at pagtubos at pangangalaga sa Kanya. Sabi ni Pablo sa kanyang liham kay Timoteo, "Nagpapasalamat ako sa Kanya, nagpapalakas sa akin,
kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sapagkat ako'y tinuring niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Kahit na noong una ako'y isang lapastangan, manguusig at mang-aalikusta, gayon may kinhabagan ako, sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito. Ito ay nasa unang Timoteo, unang kabanata, talata 12 hanggang 15. Ngayon, maliban sa pagiging alipin ng Diyos, sinabi din ni Pablo na siya rin ay apostol ni Hesukristo. Ang pagkakatawag ni Kristo kay Pablo bilang apostol ay para sa layunin, ayon sa ating talata, na dalhin sa mga gawa, dalhin ang pangalan ni Kristo sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ng Israel. Ibig sabihin, bilang apostol, si Pablo ay may kapangyarihan o otoridad na ihayag ang mga mensaheng ibinunyag sa kanya ni Kristo. Ngayon, sa pamamagitan ni Pablo at ng iba pang mga apostol, ang mabuting balita ay naihayag sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya sinabi ni Pablo na ang kanyang pagkaalipin at ang kanyang pagkaapostol ay para sa ikasusulong o kapakanan ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan. Ito ang importansya ng pagkaapostol ni Pablo. Tinawag siya para sa kapakanan ng mga hinirang ng Diyos. Binagyan siya ng tungkulin bilang alipin at apostol upang ang mga hinirang ng Diyos ay manampalataya at malaman ang katotohanan. Upang ang mga makasalanan ay makabalik sa layunin na ito, ang paglilingkod sa ating Panginoon. Tinalaga si Pablo para ipahayag ang mabuting balita o ang ebanghelyo na nagpapatungkol sa katotohanan na tayo, bawat isa sa atin, ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. At sa pamamagitan ng pagpapahayag nito, ang mga hinirang ay tawagin ng Diyos mula sa pagiging patay sa pagsalangsang at mga kasalanan. At nang sila ay mabiyayaan ng pananampalataya, at sa kanilang pananampalataya, sila rin ay mapawalang sala at sa mata ng Diyos ay maging matuwid. Ngunit ito ay hindi nagtatapos sa pag-aaring ganap at pagiging matuwid o sinasabi nating justified na sa mga kasalanan sa mata ng Diyos. Muli, sinabi ni Pablo, siya ay alipin at apostol para sa kapakanan ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan. Ibig sabihin, hindi lang siya nagpapahayag ng mabuting balita para ang tao ay magtiwala o makilala si Kristo. Ito rin ay upang ang mga inaring ganap, ang mga justified, ang mga hinirang ay ganap na mapabanal. So, hindi lang ma-justify, kundi maging banal or ma-sanctify din ang bawat nananampalataya. Hindi balak ni Pablo na maghatid lamang ng impormasyon. Sa talatang ito, ang ginamit na salita ni Pablo sa Griego ay eusebeian, na sa Tagalog ay kabanalan, na sa original na salita ay nagpapahiwatig ng paraan ng pamumuhay ng may kabanalan. Ibig niya sabihin, lifestyle ng banal. Na ito rin ay may kaugnayan sa pakikitungo ng tao sa Diyos at sa ibang tao.
At sa konteksto ng liham na ito ay pamumuhay ng may kabanalan na naaayon sa katotohanan at tamang katuruan. Isang pamumuhay na taliwas sa maling katuruan na umiiral sa Kreta. Ito ang layunin ng pagkaalipin at pagkaapostol ni Pablo at ng iba pang mga apostol, na ang bawat mananampalataya ay maging banal ng naaayon sa salita ng Diyos. Katulad ng sinabi niya sa mga taga-Tesalonica, hinihiling namin sa inyo at nakikiusap kami sa Panginoong Hesus, yamang natutunan niyo sa amin kung paano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos, na tulad ng inyong ginagawa ay gayon ang dapat ninyong gawin at higit pa. Sapagkat bakit batid ninyo kung anong mga tagubilin ang binigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal. Sinabi din ng Panginoon sa Lumang Tipan, sapagkat ako ang Panginoon na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto upang maging inyong Diyos. Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ang mga hinirang ay niligtas upang maglingkod sa Panginoon ng may tunay na kabanalan. Ang rason kung bakit ipinadala ang mga apostol ay dahil ayon sa 2 kabanata ng Genesis, talata 15 hanggang 17, sabi dito, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden, upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. At inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Makikita natin dito na ang tao ay nilikha upang maglingkod at sumunod sa bawat utos ng Diyos. Subalit pagdating sa 3 kabanata ng Genesis, sinabi dito na ang tao ay sumuway sa kanyang utos. At ang resulta ay ang pagkakaroon ng sala at pagiging makasalanan ng bawat isa. Dahil dito ang lahat ng tao, ayon kay Isaias, ay naging gaya ng isang maruming tao. At ang lahat ng ating mabuting gawain ay naging parang maruming kasuotan o maruming basahan. Dahil dito, wala kahit sino sa atin ang pwede o may kakayanang maglingkod sa Panginoon nang naaayon sa kanyang layunin. Kung kaya't bago makapaglingkod si Pablo, siya ay kinailangan munang maligtas at mapawalang sala sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo na namatay para sa kasalanan at nagbigay katuwiran sa mga mananampalataya sa Kanya. At sa Kanyang pagkakaligtas, siya din ay pinapabanal ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod dito. At katulad niya, ang lahat ng mananampalataya sa Panginoon ay nagiging Kanyang alipin at tagapaglingkod. At bilang alipin, tayo rin ay nabubuhay lamang sa pagganap ng kalooban niya ng ating Panginoon at paglingkuran siya. Maliban dito, ang mga niligtas ng Panginoon ay hindi niya hinahayaang manatili sa pagkamakasalanan. Sa halip, sa pamamagitan ng kanyang salita at ng banal na Espiritu, ang bawat isa ay kanyang inuutusan na magpakabanal na naaayon sa katotohanan ng kanyang salita. Sinabi nga ni Kristo sa kanyang dalangin sa Diyos Ama, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kaya upang tayo ay tunay na makapaglingkod sa ating Panginoon, upang tayo ay mamuhay sa ating tunay na layunin, tayo ay dapat maglingkod ng may tunay na kabanalan na resulta ng ating pananampalataya kay Kristo
na naayon lamang sa katotohanan ng kanyang salita. Ito ay hindi lang pagtitiwala kay Kristo, kundi pamumuhay rin ng may kabanalan na idinidikta lamang ng tamang katuruan. Anumang gawain, hindi alintana ang motibo, kung hindi ayon sa salita ng Diyos, ay kasalanan. Sinabi ng isang pastor na si Reverend Dr. Stephen Tong ng Reformed Evangelical Church of Indonesia, sa pagsalin sa Tagalog, maraming mga tao ang naniniwala na mahal nila ang Diyos. Ngunit kung ang kanilang ideya ng Diyos ay ganap na mali, at hindi ang totoong Diyos, kung gayoy sa mas lalong paglilingkod nila sa Diyos, mas lalo lang silang napapalayo mula sa Diyos. Doktrina ang batayan ng paglilingkod. Tulad ng isang puno kung saan ang mga ugat ay nasa ilalim ng lupa at hindi nakikita. Maraming tao ang nakakakita ng mga sanga at prutas nito, ngunit hindi nila nakikita kung paano nakaka-impluwensya ang ugat sa prutas na iyon. Maraming mababaw na mga Kristiyano ngayon ang hindi nakatuon sa mga problema sa doktrina. Ngunit alam ng mga seryosong Kristiyano na ang doktrina ay ang batayan ng lahat. Ito ay napakahalaga. Subalit marami sa atin ang naniniwala na basta tama ang hangarin, ito ay maituturing na mabuting gawain. At sa gayon ay paglilingkod na sa ating Diyos. Ngunit ang ganitong kaisipan ay parang pagnanakaw ng pagkain sa tindahan upang ibigay sa nangangailangan. Tama man ang motibo, kasalanan pa rin ito dahil ito ay ayon sa katotohanan nakasaad sa salita ng Diyos. O dahil hindi ito ayon sa katotohanan nakasaad sa salita ng Diyos. At ganoon rin sa ating paglilingkod. Ito ay dapat ginagampanan ng may at ayon sa kabanalan. Kabanalan na ayon lamang sa katotohanan patungkol sa ating pananampalataya na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Katotohanang nasasaad sa salita ng Diyos. Katotohanang inihayag sa Biblia. Dagdag pa dito, ang paglago sa kabanalan ay mangyayari lamang kung una tayo ay lalalim sa kaalaman ng katuruan at katotohanan. At pangalawa, sa pagsasabuhay ng mga katotohanan ito, na parehong dapat nating gawin ng merong pananampalataya at pagsalig at pananalig at pagtitiwala kay Jesucristo. Subalit sa ating buhay dito sa makasalanang mundo, marami tayong mararanasang paghihirap at mga sitwasyong susubok sa ating paglilingkod ng may tunay na kabanalan. Madalas tayo ay magkakamali at babagsak. May mga pagkakataon din na tayo ay panghihinaan ng loob at posible ding magduda sa ating pananampalataya at maging sa ating kaligtasan. Kung kaya't sa ating paglilingkod ng naayon sa tunay na kabanalan, tayo rin ay hinihimo na maglingkod ng may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Pablo sa 2 at 3 talata, ang kabanalan daw ay ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ngunit sa takdang panahon ay ipinahayag sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Pinapahayag ni Pablo na ang tunay na kabanalan ay naayon sa pananampalataya at katotohanan. Na naayon sa pananampalataya at katotohanan ay batay lamang sa pag-asa. Ngayon, ano itong pag-asang tinutukoy ni Pablo? Sabi niya, ito ay pag-asa ng buhay na walang hanggan. Pinapahayag niya na ang rason kung bakit tayo dapat magpatuloy sa tunay na kabanalan
ay dahil sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Ito ba ay nagpapatungkol lamang sa kawalan ng kamatayan? Yun ba ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Sa dalangin ni Jesus sa kanyang Diyos Ama, sinabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Nakikita natin ito sa Juan Kabanata 17. Sinabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw, ang Diyos Ama, ay makilala nila ng mga mananampalataya na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sugo. Ang buhay na walang hanggan ayon kay Kristo ay ang makilala ang ating Diyos Ama at si Kristo. Ngayon, anong ibig sabihin ng makilala ang Diyos Ama at si Kristo? Ito ba ay parang nagpapakilala ng isang kaibigan? O ito ba ay pagbabahagi ng impormasyon? Ang salitang makilala na ginamit ni Kristo dito ay nagpapahiwatig ng pagiging malapit sa isa't isa, na higit pa sa pagiging matalik na magkaibigan. Sa katunayan, ang salitang ito ay nagpapahiwatig ng ugnayan na meron ng mag-asawa, ang labis na pagkakakilala sa isa't isa. At dahil ayon kay Juan sa Kabanata 5, talata 26, ang Diyos Ama at Anak ay buhay. Kung kaya't ang makilala at magkaroon ng matalik na ugnayan sa kanila ay pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, paano daw natin makukuha itong buhay na walang hanggan? Sinabi ni Kristo, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ngayon marahil kayo ay nalilito dahil ayon kay Kristo, pag ikaw ay nanampalataya, ikaw ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Subalit sa sinasabi ni Pablo, ito ay nagpapahiwatig na ang buhay na walang hanggan ay makakamit pa sa hinaharap. Ngayon, ang pinapahayag nila ni Kristo at ni Pablo ay parehas na totoo. Ang katotohanan ay tinatawag na ng mga scholar na already and not yet, na marahil na ituro na rin sa atin sa ating inquirers class, maging sa mga sermon ni Pastor Paulo. Ito ay tinatawag na already and not yet, na nagpapahiwatig na ang buhay na walang hanggan ay parehong umiiral ngayon na at hindi pa. Ibig sabihin, ang sino mang nananampalataya ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang katuparan at ang pagkakumpleto nito ay ganap na mararanasan sa hinaharap, sa bagong langit at bagong lupa, kung saan babaguhin na ni Kristo ang buong sanlilikha. At ito ang pinapahayag ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Roma, kung saan kanyang sinabi na ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, na nagbubunga naman ng kabanalan, ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagpalaya at ang Diyos din ang naghiram sa mga napalaya upang maging alipin niya, kung saan ang pagiging alipin ng Diyos ay tiyak na magbubunga ng kabanalan na magreresulta sa buhay na walang hanggan. Dahil ayon sa kabanata ng Filipos, unang kabanata ng Filipos, talata 6, ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Kristo. At dahil ang bawat nananampalataya ay mayroon ng buhay na walang hanggan, naganap natin mararanasan sa pagbabalik ni Kristo, lalong dapat mahikayat ang bawat Kristiyano na manatili sa kabanalan. Ito rin ang pahayag ni Pedro sa kanyang unang liham, kung saan sinabi niya, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok,
upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Hindi nyo siya nakita, gayon may inyon siyang inibig. Bagamat ngayon ay hindi nyo siya nakikita, gayon man inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. At ang pag-asang buhay na walang hanggan na sinasabi ni Pablo ay hindi parang isang mithiin na hinahangad matupad, kundi ang hinahangad matupad ngunit walang kasiguradihan. Sa halip, itong pag-asang ito ay pag-asa ng buhay na puno ng kasiguraduhan, na ito ay tiyak na natupad at matutupad sapagkat ayon kay Pablo, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling bago pa nagsimula ang mga panahon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga mananampalataya ay may kasiguraduhan sa pag-asa, sa paghasa ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dahil ito ay pinangako ng Diyos ng katotohanan, ng Diyos na hindi nagsisinungaling at Diyos na hindi nagbabago. Ang katangian ng Diyos na ito ay tunay na nakakapagbigay sa atin ng kapanatagan at kasiguraduhan na ang lahat ng kanyang pangako ay matutupad, sapagkat ang Diyos ay totoo at hindi nagbabago. Kung kaya't ito rin ang nakakapagpalakas ng ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok at mga pag-uusig. Maliban dito, ang pangako ng buhay na walang hanggan ay kanyang ipinangako ayon kay Pablo bago pa nagsimula ang panahon o bago pa nagsimula ang kasaysayan. Ibig sabihin, ito ay pinangako na bago pa magkaroon ng mga nilikha. Ngayon, kanino ito pinangako ng Diyos? Kung wala pang nilikha, kanino ito ibinigay ng Diyos? Ito ay pangako sa loob ng banal na Trinidad. Pangako sa pagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu. Ito ay ipinahayag ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Efeso. Sinabi niya, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya ng dahil sa pag-ibig. Ang pangakong ito ay hindi lamang sa pagitan ng banal na Trinidad, kundi ayon sa 3 talata, kanyang inihayag o ipinakita ang kanyang salita sa tamang oras sa pamamagitan ng pangangaral o pagpapahayag o tinatawag nating preaching. Ngayon, anong ibig sabihin dito ng sinabi ni Pablo na ito ay inihayag o ipinakita sa kanyang salita? Ito ba ay mga mensahe at tagubilin? Ang ibig sabihin nito ay hindi lang mensahe o tagubilin ng Diyos, kundi mismong si Kristo. Siya mismo ang gospel na ang salita ng Diyos. Ang salita na sa simula ay nasa simula, nakasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at naging tao at tumahang kasama natin. Simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ito ay nagpapahayag lamang na kay Kristo na siyang pangako ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Juan, at ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. At malinaw na ipiniliwanag ito sa atin ng ating katekismo
sa pahayag ng Diyos, na ang pahayag ng Diyos ng kanyang pangakong buhay na walang hanggan sa kaligtasan. Sabi sa Tanong at Sagot 19 ng Katekismong Heidelberg, inihayag dito na ang Diyos mismo ang nagpahayag ng Ebanghelyo doon sa paraiso. Nang maglaon, inihayag niya rin ito sa pamamagitan ng mga patriarka at mga propeta at ipinahiwatig sa pamamagitan ng mga haing handog at iba pang mga seremonya ng kautusan. Sa wakas, ito'y kanyang tinupad sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. May naalala mo ba kung ilang beses ka nang umasa sa mga pinangako sa iyo, subalit ang mga ito ay nabali? Anong naging epekto nito sa iyo? Marahil ay nabawasan ang inyong tiwala sa mga taong ito. O di kaya nawalan ka ng kumpiyansa sa kanila. Marahil ikaw din mismo ay nagkaroon ng pagdududa o pag-aalinlangan sa kanila. O di kaya sa sarili mo at nagtatanong kung bakit nga ba hindi nila tinutupad ang mga pangako nila sa iyo. Marahil tinanong niyo rin ang inyong sarili, may ginawa ba akong mali? O hindi ba ako karapat-dapat sa mga pangakong ito? Ngunit hindi katulad ng tao ang Diyos. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Sa pagsambit ni Pablo na ang Diyos ay Diyos na hindi nagsisinungaling, ito ay sadyang paghamon sa mga taga-Kreta na ayon sa talata 12, ang mga taga-Kreta ay laging mga sinungaling. Maliban dito, ito rin ay pagpapabulaanan sa Diyos-Diyosan ng mga taga-Kreta na si Zeus, na mapanlinlang at ayon sa kanilang alamat, siya ay nagpanggap na tao upang makipagtalik sa isang tao. Inihambing ni Pablo ang mapanlinlang at sinungaling na mga taga-Kreta at kanilang Diyos-Diyosan sa tunay na Diyos. Ang Diyos ng katotohanan na tiyak na tutuparin ang lahat ng kanyang mga pinangako. Kung kaya't sa ating pamumuhay, lagi nating alalahanin ang ating pag-asa ng buhay na walang hanggan kay Kristo, sapagkat si Kristo ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kung kaya't sinabi ni Juan, ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang patotoong ito, ang katuparan, tagapagbigay, at siyang bukal ng buhay, ay labis na nakakapagbigay ng kapanatagan at pagganyak or motivation sa atin upang manatili at magsikap na maglingkod at magpatuloy sa kabanalan, layunin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Kung kaya't sa pagpapahayag ng Panginoon ng buhay na walang hanggan sa kanyang anak na si Kristo, ito rin ay ipinagkatiwala kay Pablo, alinsunod sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas, upang ang mga makakarinig ng mabuting balita ay manampalataya. Manampalataya kay Kristo at mamuhay ng may tunay na kabanalan ng dahil sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ngunit alam din natin na hindi madali ang mabuhay ng banal, sapagkat tayo ay nasa mundong puno ng kasalanan, panunukso at kasamaan. Ngunit pinapahayag ni Pablo na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Habang tayo ay patuloy na pinapalibutan ng kasamaan, patuloy nating ibabad ang ating sarili sa salita ng Diyos na puno ng pag-asa
at pangaral tungkol sa kabanalang layunin sa atin ng ating Panginoong Banal. Ngayon, maliban sa paglilingkod ng ayon sa tunay na kabanalan at ng may pag-asa ng buhay na walang hanggan, tayo rin ay hinihikayat na iwasan nating umasa sa ating mga sarili. Sa halip, tayo ay tinatawag, hinihikayat ni Pablo na maglingkod ng nakadepende sa biyaya ng Panginoon. Sa ika-4 na talata, sinabi ni Pablo kay Tito na aking tunay na anak sa iisang pananampalataya, biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Katulad ng ating nabanggit, ang liham ay para kay Tito na tunay na anak ni Pablo sa iisang pananampalataya. Pero bakit nga ba niya dalangin na si Tito ay magkaroon ng biyaya at kapayapaan? Tandaan natin na si Tito ay itinalaga bilang pastor sa Creta. At sa kanyang pagkakatalaga, ang kanyang layunin ayon sa ika-5 talata, ito ay upang isaayos niya ang mga bagay na may kakulangan sa Creta. Dalangin ni Pablo na kalooban si Tito ng grasya o ng biyaya at kapayapaan sapagkat kakailanganin niya ito sa kanyang paglilingkod bilang isang pastor. Ang ibig sabihin ng grasya o biyaya ay hindi karapat-dapat na pabor ng ating Panginoon. Ang kapayapaan naman ay tumutukoy sa pagkakasundo sa atin ng Diyos at pagkakasundo natin sa ibang mga tao na resulta lamang ng pagliligtas sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Makikita natin sa mga susunod na bahagi ng liham, maraming problema ang kinakaharap ni Tito doon sa Creta. Ang pagtatalaga ng mga matatandang namumuno or mamumuno sa iglesia, mga maling katuroan, makikita natin sa verse 10 to 16, na lumalaganap sa Creta, at gayon din ang pagpapastol sa mga nananampalataya sa Creta upang sila ay mamuhay ng may tunay na kabanalan at kawangis ni Kristo. At kung walang grasya ng Panginoon at walang pagpapaalala na siya ay isang makasalanan na hindi karapat-dapat sa kaligtasan at siya ay pinakitaan lamang ng habag ng Diyos, kung hindi siya papaalalahanan nito, hindi din niya maipapakita ang grasyang ipanagkaloob sa kanya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa halip, tiyak na hindi pagkakasunduan ang mangyayari habang sinusubukan niyang ganapin ang kanyang mga tungkulin bilang pastor. Kung kaya't makikita natin ang higit na pangangailangan ni Tito ng grasya at kapayapaan upang maganap niya ang kanyang tungkulin bilang pastor. At ang grasyang kapayapaang kanyang kinakailangan ay hindi galing sa tao. Ayon kay Pablo, ito ay galing o mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Ang pinapahawatig ni Pablo dito kay Tito ay sa kanyang tungkulin, malaki man o maliit, mabigat man o magaan, makakayanan at magagampanan lamang niya ito, ang mga tungkulin ito, nang ayon sa layunin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa kanya na siyang bukal ng grasya at kapayapaan. Sa dami ng problemang kinakaharap at kakaharapin ni Tito, tiyak siya ay pinanghinaan na at panghihinaan din ng loob sa hinaharap. Tiyak siya rin ay nawalan na ng tiwala sa kanyang sarili o kaya ay mawawalan ng tiwala sa hinaharap. Kung kaya't sa pagbati ni Pablo sa kanya na biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas, siya ay binibigyan ng encouragement. At katulad ni Tito sa ating mga tungkulin bilang mga alipin
at tagapaglingkod ng Panginoon para magampanan ito ng may kagalingan at makapagpursiging manatili sa kabanalan ayon sa tamang katuruan. Tanging ang ating Diyos lamang ang nararapat nating panaligan. Hindi ang ating mga pansariling kalakasan o ang ating mga resources, kundi ang ating Diyos lamang, ang ating Panginoon. Tinuturo din nito na ang grasya at kapayapaan ng Panginoon ay hindi lamang natin kailangan noong panahon na kailangan nating mabigyang katuwiran. Sa halip, pinapahayag sa atin ni Pablo na sa araw-araw ng ating buhay, kailangan natin ng kanyang umaapaw na grasya at kapayapaan upang ito'y makapagbigay sa atin hindi lamang ng kalakasan na mamuhay at maglingkod ayon sa kanyang layunin, kundi palakasin na rin ang ating mga pananampalataya at makapagbigay kasiguruhan ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nang sa gayoy, tayo ay habang nandito sa ating buhay, o habang buhay, na makapagbigay papuri at siya ay ating maluwalhatian. Subalit marami sa atin ang hindi ganito mamuhay. Madalas, tayo ay umaasa sa ating sarili, sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating mga kapamaraanan, at maging sa sarili nating kalakasan. Kung kaya hindi na kagulat-gulat na marami rin sa atin ang bumabagsak sa paggawa ng kasalanan. Sa ating pagsisikap na maging banal, tayo ay mas madalas na umaasa sa sarili nating abilidad at maging banal, maging banal at matuwid. Ang resulta, pagmamayabang at pagkukumpara ng sarili sa kabanalan ng iba at paghuhusga ng kanilang pananampalataya. Sa kanilang dako naman, ito ay nagre-resulta sa kawalan ng pag-asa at pagdududa ng sarili nating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngunit sa dalangin ni Pablo para sa atin, tayo ay kanyang pinapaalalahanan na wala sino man maliban sa ating Panginoon ang maaaring makapagbigay sa atin ng biyaya at kapayapaan. Na kahit anong mangyari na sa ating pagpupursigi sa ating paglilingkod at pagsisilbi sa Kanya, tayo ay hindi mawawalan ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Katulad ng isang halaman, hindi ito tutubo, mabubuhay at mamumunga ng walang tubig at sinag ng araw. Oo, ito ay kailangang magpalalim ng ugat at sipsipin ang sustansya ng lupa at tubig. Oo, kailangan din sundan ng mga sanga at dahon kung nasaan ang sinag ng araw. At kung wala ang sinag ng araw at kung wala ang tubig, hindi ito mabubuhay. Simula sa pagiging binhi hanggang sa pamumunga at sa pagpaparami, ito ay umaasa sa sinag ng araw at sa tubig na binubuhos dito. At ganoon din tayong mga Kristiyano ng tunay na katotohanan at pananampalataya. At kung hindi din natin ito isa sa buhay, na habang patuloy na nakasandal sa Panginoon sa lahat ng oras. Ngayon, paano natin magagawa ito? Paano natin maipapakita ang pagsandal sa ating Panginoon? Paano natin mapapalago ang ating sarili sa kabanalan? Ito ay sa pagiging bahagi at pakikibahagi sa gawain ng Iglesia. Saan ba patuloy na hinahayag ang grasya ng Panginoon? Saan ba pinapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan? Saan ba itinuturo at ipinapaliwanag ang katotohanan ng salita ng Diyos? Saan ba nagagabayan ang mananampalataya patungo sa kabanalan sa pamamagitan ng pagsasaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran ayon sa salita ng Diyos? Saan ba nakakapagpalakasan ang bawat isa sa pananampalataya? Oo, ang kaligtasan ay personal at walang ibang tao ang pwedeng manampalataya para sa atin upang tayo ay maligtas. Oo, mayroon din tayong mga Biblia na maaari nating aralin ng personal
upang lumawak ang kaalaman natin sa tinuturo nito. Subalit tayo ay niligtas hindi para mamuhay at maglingkod mag-isa. Tayo ay niligtas upang maging bahagi ng katawan ni Kristo at lumago kasama ang ibang bahagi nito. Sabi ni Pablo, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi. Sa pagiging bahagi ng katawan ni Kristo, doon natin mararanasan at labis na maisa sa buhay ang grasya na ibinahagi sa atin ng Panginoon, na siya ring ating maibabahagi sa isa't isa. Kung kaya sa parting ito, sa kanyang panimula, ay hindi lamang pagbati kundi paghihikayat din sa buong iglesia kung saan ang bawat miyembro ay hinihimo na palakasin ng isa't isa bilang paglilingkod sa ating Panginoon. At gayon din sa mga namumunong naglilingkod, matanda man, mga elders o mga diakono, ay hinihikayat din maging tapat sa paglilingkod sa bawat upang ipinagkatiwala sa kanila bilang tanda ng kanilang paglilingkod sa punong pastol ng ating buhay. Sa pagbati ni Pablo, pinapakita na niya ang layunin ng kanyang liham, na ang mga mananampalataya ay dapat mamuhay ng ayon sa layunin ng Panginoon. Layuning inihayag ng Diyos sa kanyang salita. At ang layunin ito ay tunay na kabanalan na makikita sa ating pananampalataya. Paglalim sa ating kaalaman at ugnayan sa ating Panginoon at sa ating taus-pusong paglilingkod ayon sa tamang katuruan ng kanyang salita. Ngunit ang paglilingkod na ito ay resulta lamang ng grasya ng Diyos, nang dahil sa kanyang mayamang biyaya, niloob niya maipahayag ang mabuting balita sa atin at sa buong mundo. Kung kaya't ang kabanalan at paglilingkod na ito ay hindi upang makamit ang pabor o biyaya ng Panginoon. Sa halip ito ay pagpapakita lamang ng pasasalamat dahil natanggap na natin ang kanyang labis-labis na biyaya. Ang pangako ng buhay na walang hanggan na ating natanggap sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng tiwala kay Kristo, na anak ng Diyos na siyang batayan ng tunay na kabanalan. Sapagkat siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Ang kalikasan ng Diyos na tunay na banal. At tayong mga niligtas sa ating pagkamakasalanan ay kanyang itinalaga na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. At ang mga itinalaga ay kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay tinuring niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya ayon kay Pablo sa Roma 8. Talata 9:30. Kung kaya't anumang pagsubok ang ating hinaharap o haharapin, sikapin nating manatili, magpatuloy, at lumago sa kabanalan at lumalim sa pananampalataya ng may patuloy na pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo at pananalig sa kanyang biyaya sa bawat aspeto ng ating buhay, na naglilingkod sa ating Panginoon ng may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay nanalangin. O Panginoong Diyos, kami ay nagpupuri sa iyo sa biyayang patuloy na iyong pinagkakaloob sa amin. Ayon sa iyong salita, kami ay inyong ginawa para sa iyo ay maglingkod. Ngunit sa aming kasalanan, madalas kaming nabubuhay ng taliwas dito. Madalas na iniisip namin ang aming pangsariling kapakanan. Ngunit sa iyong biyaya kami ay iyong ibinalik, tinawag sa iyong sarili. Pinakitaan ng iyong grasya, pagmamahal na hindi namin nilarapat.
Kaya Panginoon, sa araw na ito at sa mga taon pang aming kakaharapin, tulungan niyo kami na maglingkod sa iyo ng may tunay na kabanalan, ng may pinangahawakang pag-asa kay Kristo, at nananalig sa grasya at kapayapaan na sa iyo lamang matatamo. At sa tuwing kami ay babagsak, kami ay inyong palalahanan na ang aming kaligtasan ay hindi mawawala sapagkat sinabi mo sa inyong pagkabigay ng buhay na walang hanggan, ito ay iyong tutuparin hanggang sa pagdating ng Panginoon na aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, muli, salamat sa araw na ito. Kami ay nakapagtipon-tipon na upang marinig ang iyong salita. Naway palakasin mo ang aming pananampalataya at bigyang kalakasan din ang aming pagpupursige sa kabanalang inyong inilatag para sa amin. Panginoon, naway ang araw na ito ay amin ding panatalihing banal at gamitin din ang araw na ito na nagpapahinga sa iyong presensya at sa iyong mga pangako. Salamat Panginoon sa buong araw na ito, naway ikaw ay mapurihan at naway kami ay patuloy na pasalamat sa lahat ng iyong ginagawa sa amin at sa iyong pang mga gagawin. Lahat ng ito ay inaangat namin sa pangalan ng iyong anak na si Yesu Kristo. Amen. Bilang mga tinawag ng Panginoon para kanyang maging lingkod at patuloy na mamuhay na naayon sa kanyang kagustuhan. Muli po ay tayo ay kakantahan para sa ating Song of Consecration bilang pasasalamat na rin at sa ating pagtatapos. Etong O Master, Let Me Walk With Thee sa number 450 na sa ating sagalunan. Kung makikita natin doon sa awiting yan, ay ating hinihiling sa Panginoon na tayo ay tulungan niya kung paano mamuhay ng naayon habang tayo dito sa mundong ibabaw. Sama-sama po natin kantahin ang O Master, Let Me Walk With Thee. Tayo pong lahat ay tumayo. Service free, help me.
Tanggapin po natin ngayon ang basbas ng Panginoon na ating magbabasa mula sa unang aklat ng Tesalonica, Kabanata 5, mga talata 23. Pakabanalin, nawa tayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang ating spirito at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapitasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Makakaupo na po tayo ha. Papali po sa ating mga announcement para sa ating sa lahat po na nagnanais muli mag-alay ng ating mga kaloob. Ang ating pong account ay nakalagay sa ating bulletin kung saan pwede tayo mag-deposit ng ating mga kaloob para sa iglesyang ito. Gayon din po, batiin natin si Brother Chris ng Maligayang Kaarawan noong January 14. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay po muli, pinaalalahan na ng lahat sa ating pong mga gawain no, sa ating iglesia tuwing sa ating mga Inquirers Class. Ito po ay gaganap tuwing linggo. Ganon din ang ating every Thursday ng gabi. Meron po tayong Lament of Psalm reading. Ito na rin po ang nagsisilbi natin sa panahong ito na ating prayer meeting. Kaya inaaniyan po ang lahat na dumalo kung tayo po ay may oras tuwing Huwebes po alas 7:30 ng gabi. Patuloy po natin ipagdasal muli ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, lalo na yung mga kapatid natin nagpapagaling at may mga urgent na kailangan sa idang. Isali po natin sila sa ating mga pang-araw-araw na panalangin. Muli po maraming salamat sa inyong pagdalo at puri pong Panginoon. Happy Lord's Day po sa lahat.